extrajudicial killings ngayong taon, ipinag-utos ng komiteng i-detain ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Police Colonel Hector Grijaldo. Alinsunod dito sa rekomendasyon ni Taguig Representative at House Assistant Majority Leader Pami Damora na i-cite in contempt si Grijaldo. 4 na beses na raw kasing hindi sumisipot sa pagdinig ng Kamara sa war on drugs si Grijaldo na palaging idinadahilan ng kanyang kalusugan. Ipinag-utos na ang pag-aresto kay Grijaldo at sa batasan siya ipipiit hanggang matapos ang buong pagdinig ng Quadcom. Bago ito, sinabi sa Senado ni Grijaldo na pinilit umano siya noon ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahin ang reward system ng Administrasyong Duterte para sa mga mapapatay na drug suspect, bagay na itinanggi ng mga mambabatas. Inaharap naman sa susunod na pagdinig si Rose Nonolin na asawa ni Lin Wei-Xiong, ang opisyal ng Pharmaly na nagbulsa umano ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa Duterte administration para sa COVID supply. Dati nang sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang asawa ni Lin ay kilala si Alan Lim na dawit umano sa illegal na droga. Sa pagdinig kanina, muling tumestigo si Mark Taguba, ang umano'y customs fixer sa likod ng higit 6 na bilyong pisong halaga ng smuggled na illegal na droga mula China. Kung saan dinawit niya si Congressman Pulong Duterte at ang bayaw niyang si Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang buwan lang, sinestensyahan ng life imprisonment si Taguba at 2 iba pa dahil sa naturang kaso. Ruth? Marian, may isa pa na balitaan natin yung sinasabi nitong si Congresswoman Franz Castro na meron daw siyang nasaksihang insidente ng pamamaril. Anong detalye dyan? Bruce, kinuwento nga kanina ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro yung kanyang nasaksihang shooting incident kagabi. Ikinababahala raw niya ito lalo't sa harap niya ito nangyari. Bandang 11:00 raw kasi kagabi